Okay, go. Kong, sorry, kanina kasi nagsalita si Vice President Sara Duterte sa isang ambush interview namin kanina at sinabi niya to quote na china-challenge siya kayong mga young guns at mga re-electionists na drug test kasi siya mismo sabi niya magdadalawang test daw siya, drug test and psychological test. Your reaction lang po dito sa challenge ni Vice President Sara Duterte? Unang-una, patong-patong na po, iba-ibang challenge na po. Kasi mauna muna siguro mag-testify under oath. That's the first challenge. Then, we follow up with the other challenges kasi baka maipit na tayo sa daming challenges. So, wala naman pong problema kung mag-undergo kami ng drug test or neuropsychological test. Kasi ako nga po, hindi nga ako mismo umiinom. So, anytime po yan. Pero ang challenge po is just to testify under oath, answer the questions specifically from the Committee on Good Government. And yun nga po, kala ko po hindi niya papansinin ng Young Guns, pero yun nga po, na-mention niya po yung Young Guns and hello, andito po kami. Pero Kong, sabi niya rin po kanina kasi na parang, well, you're mentioning na kayo na dinadivert daw ni VP Sara yung issue tungkol dun sa kanyang spending. Pero sabi niya po rin po kanina na kayo din daw po ay nagdadivert sa totoong issue ng bayan, sa gutom, sa kawalan ng pera, sa kahirapan. Your reaction po, kasi parang ang dating po, naging kayo po, you're accusing her of diversion, pero siya rin po, ina-accuse rin po kayo of diversion of noticing the issues of the people. Well, yung spill niya kanina mukhang diversionary tactic din eh. Maganda nga po nasasagot yung issues. With regards po sa mga problems po natin dito sa bayan, the House of Representatives are on the ground. Nag-iikot po kami sa mga iba't ibang serbisyo fair po namin sa local districts namin. And yung nga pong mas malalaking mga problema, yung immediate solutions, nandun po kami sa ground, yung mas malalaking problema po, ginagawan po natin ng polisiya at hinahanapan po natin ng solution. So, it is very well chronicled, very well documented. Makikita nyo po sa Facebook, sa internet, kung ano pong ginagawa ng House of Representatives. Last na lang po on my end. Sinabi rin po niya kanina sa press conference, sa interview kanina na yung kanyang pagsasabi na desecration or yung paghuhukay di umano sa mga labi ni former President Ferdinand Marcos Sr. Parang hindi naman daw po yun equivalent to desecration of the dead. What is your reaction on this? Hindi ko po alam kung ano pang itatawag nila doon kung hindi desecration. So, una-una, criminal act po yata yun, yung maghuhukay ka ng patay na wala kang permiso. So, wala na pong ibang rason yun. Palusot na lang po siguro kung ano man sasabihin niya na iba. Thank you. Tapos na? Okay lang. Nag-spokes. Kala ko parang Senator De Lima kahaba na tanong. Sige, thank you po. Yun lang naman. Mahabang istorya na yun.